Big time price hike sa mga produktong petrolyo simula bukas. Aray ko. Sos, porbida. Diesel. 2 pesos and 35 centavos to 2 pesos and 65 centavos kada litro. Aray ko. Gasolina. 2 piso hanggang 2 pesos and 30 centavos kada litro. Kerosene. 2 pesos and 45 centavos to 2 pesos and 55 centavos por bida. Pastilan, Ginoo. Ano sa naman eh? Ang tanong, bakit yan? Magulo daw, magulo ang Middle East. Tanungin nga natin si Director Attorney Rino Abad ng Department of Energy. Director Abad, magandang umaga. This is Aljo Bendio, attorney sa ngalan ni Congressman Erwin Tulfo sa palatuntunang Punto Sintado Reload dito sa PTV at Radyo Pilipinas. Attorney, good morning. Good morning, Sir Aljo, sa inyong programa Yes, din at sa ating mga kababayan. Ano bang nangyari? Bakit medyo hindi po magandang balita itong big time price hike sa mga produktong petrolyo? Ano pong dahilan? Well, wala naman hong ibang nangyayari lately kundi yung gulo lang sa Middle East. Yun lang. Wala namang actual supply disruption except siguro doon sa localized na effect nung Milton hurricane, Okay. which affected basically sa US. Primarily ngayon na a week after pa lang ang effect ng hurricane na yan, hindi ho ito lalagpas sa global market yung problema na yan. Mayroon pong strategic petroleum reserve naman din ang US. Kaya lang ito nga ho talaga tumataas ang price, wala namang klarong pagkukulang sa supply. Talagang napakataas ho ang sway nung speculation na ginagawa ng mga most likely yung mga buy and sell na nangyayari sa commodity market. So again, Middle East tension pati ng hurricane. Ito yung nakikitang dahilan. With the angle na wala hong actual supply disruption kundi speculation ho ito doon sa commodity market na nangyayari. Ano ba ibig sabihin ng speculation ng commodity market? Tumataas lang ho ang price sa mga ginagawa ng mga traders ho. Ba? At hindi naman ho ito resulta ng fundamental problem dun sa supply. Oh. Hindi ho gaya ng effect, for example, ng OPEC production cut. Nung nag-cut ho sila ng almost 3.56 million barrels per day, talagang real supply cut ho Basta talaga kung yun. gusto nilang diktahan, wala tayong magagawa dahil wala naman tayo ditong langis. Susundin na lang natin to, di ba? Kung ano yung dikta ng world market dito. Director, ito ba wala ho ito. Opo. Sir Aljo, wala ho. Gusto ho natin liwanagin na itong pangyayari ho, highly commoditized sa sugar ho. Dyan. Ganon din ho ang nangyayari sa ating coconut oil. Ganon ho ang nangyayari. So, unfortunately, itong mga event na to, nakakapagdala nung pagtaas ng presyo na wala namang nangyayaring actual na mga disruption pa at this point in time. Sa mga susunod na linggo, i-expect din ba natin mas tumaas pa yan lalo't hindi pa nakikitang huhupa ang gulo sa Middle East? Well, may hangganan ho yan yung speculation dahil later on, alam naman ho ng market na hindi ho substantiated yung takot, Except lang na naman kung madagdagan na naman yung takot kung gumanti si Israel. Yan lang ho ang caution doon. Pero fundamentally, lilitaw at lilitaw ho na wala ho namang nangyayaring kakulangan sa ating supply ng fuel, ng oil. So lilitaw at lilitaw ho yan. But again, sana hindi maabutan ulit tayo na gumanti ang Israel dahil pag gumanti ho na naman yan, opportunity na naman po for speculative tendency na nangyayari doon sa commodity market ng oil. Ano pong tulong ng pamahalaan ngayon sa ating mga driver, pampublikong tsuper?
PUVs, Actually, lalo't isa sila Sir sa mga Aljo, apektado po nito. Opo, Direktor. itong may naka-ready hong fund, subsidy fund yung Pantawid. Well, hindi na ho yan tawag Pantawid Pasada Fuel Subsidy Program ho ang pinangalanan niyan dyan sa General Appropriations Act 2024 ng DOTR through LTFRB as the implementing agency. But again, Sir Aljo, kaklaruhin ho namin, February pa ho kasi napakababa na ho nung threshold, $80 Dubai crude ang threshold bago i-trigger yung pagre-release, no? February pa lang ho of this year, kung naalala nyo, mga February hanggang March, sunod na ho yung increase natin. Lumagpas na ho tayo doon. Nag-certify na ho ang DOE dahil yun ang kailangan doon sa requirement para ma-trigger yung release. At doon ho nag-i-end yung aming responsibility dahil ang actual na nag-i-implement ho ang LTFRB. So, talaga by this time, talagang ang alam namin, talagang naipamigay na ho yung, dapat na ipamigay na ho yung subsidy program na yan. Okay, sige po. Alright, maraming salamat po, Director Rino Abad, Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Thank you po. Thank you. Thank you.